kailangan ng isang damdamin na naiintindihan ang pangangailangan ng mamamayan. Isang kaibigan na handang tumulong. Isang ina na bukas ang puso para sa lahat. Isang paninindigan na tuparin ang sinumpaang tungkulin, maglingkod. At maging liwanag, katulad ng araw na tanlaw ng sambayanan kaagapay sa kaunlaran. Kalambuan, Dalatana, usa ka oras na programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kauban si Attorney Carlo Nograles. Kalambuan, Dalatana. Mayong adlaw. Ano yan usab kita sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan kini ang inyong higala Rafi Bermejo. Kauban gihapon siyempre ang atong co-host ulay lain kun dili si Zaldi Chato. Mayong adlaw kanimo Zaldi. Mayong adlaw sa atong mga televiewers. So, siyempre, Raf, mayong adlaw. Diri sa atong tulumanon Kalambuan Dalatanan. Saldi Chato, inyong magkauban diri sa atong tulumanon. O siyempre, Raf, atong pag-isgutan ang atong programa pinagisab sa atong unang isgutan kabahin sa canvassing of votes for President and Vice President by Congress. Kanya ikaduha, House Inquiry on Electoral Fraud. Ikatulo, Electoral Protest by Team Nograles. Muna ito isgutan. Zaldi, mao kini ang unang yugto sa atong programa no. Human na kita mipahulay agig pagigduyog sa panahon sa bugnong lugay no. Atong bisita karon Zaldi walay lain kundi ang kugihan nga Chief of Staff no ni Speaker Nograles, walay lain kundi ang Congressman-elect no sa unang distrito sa atong dakbayan sa Davao, si Congressman Attorney Carlo Nograles. May adlaw kanimo, Carlo. Rafi ug Zaldi ug sa tanan natong tigpaminaw sa Kalambuan Dalatanan maayong adlaw kanatong tanan. Walay pagduha-duha Attorney Carlo, ako na lang Congressman Carlo. Ako nang ihatag ang unang pangutana sa Kalambuan Dalatanan no. Congressman Carlo, sayod mi nga maupay pag-abot nimo no gikan sa Kauluhang Manila aron imong masuportahan si Speaker Nograles sa iyang nahabiling tahas no. Walay lain kundi ang pagproklamar sa sunod nga presidente ug ang vice presidente sa atong nasod. Unsay mga kalambuan karon sa Kongreso, Congressman Carlo Nograles? Well, busy kay karon ang Congress no, ang House of Representatives, very exciting karon ang mga nahitabo kining milabay nga semana tungod kay dunay giabrihan nga legislative inquiry into the automated elections. Nagihatag kini sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Then gawas niya na nagdungan pod ang trabaho sa mga congressmen tungod kay doon na po'y pag-abri sa joint committee sa canvassing of the results of President and Vice President. So very busy kaayo kay kada buntag every morning ang ginahisgutan sa mga congressmen dito sa regarding sa nahitabo nga automated election dito sa inquiry in aid of legislation sa House Committee on Suffrage. And then kada hapon hantod gabi mao kana ang canvassing of the results of President and Vice President. Ug siguro kung napansin ninyo dito sa canvassing of President and Vice President ug sa inquiry in aid of legislation sa Committee on Suffrage, ginahisgutan dito ang kining nahitabo nga mga issues regarding sa kining bag-o lang na conclude nga automated election.
Kaya importante kayo na kining nga mga issues hisgutan ka na sa mga congressmen kay kabalo ka Raf, kinihanlan kining bag-ong kongreso ang 15th Congress, sila na pud ang mag-deliberate kung ato bang ipadayon ang automated election sa 2013. Okay. Doon ay mga kabalaka, Congressman Carlo, no, nga magka-problema ang pagpanguha aron maihap kini mga boto sa presidente o vice presidente ngadto sa kongreso tungod sa mga mitumaw nga mga pamasangil no sa mga pagpanikas pipila pa lang ka adlaw. Doon na ba'y basihanan ng mga gingong kabalaka, Congressman Mao Carlo? ka na ang rason kung nganong nagkaroon kita og separate na hearing or legislative inquiry into the automated election na gihimo karon sa Committee on Suffrage. Kay para ma-separate yun nato ang oversight function sa Congress ug kining function sa Congress to act as a canvassing body. In other words, dapat unta ang ideal ani na kung unsa may mga questions, mga issues, ang mga pangutana sa katawhan ug mga kandidato kabahin sa nahitabong nga automated election, dito kana siya ipangutana ug i-clarify sa House Committee on Suffrage na Legislative Inquiry. Kay para mapadaplin nato na siya ug dito nato nahisgutan kay para dili na magubot kining canvassing of the President and Vice President. So, dili angay kabalak-an o kahadlukan kana sa atong katawhan kung malangan ba o madelay ba ang proclamation tungod kay kung wala na may mga questionable na mga certificates of canvass, di padayon og tuloy-tuloy na ning pag-canvass sa President o Vice President. Ang pangutana lamang diha kung ang makita natong resulta sa certificate of canvass na gisulat kamay or manually transmitted dili siya mutali dito sa electronically transmitted certificate of canvass. Kay ani magud ang rule sa House karon ug sa Senate na kinihanlan mo jibe or magtugma gyud magkahaom gyud kining physical na papel sa certificate of canvass ug katong makita nato sa computer na electronically transmitted certificate of canvass. Magka-problema ta ani kung ang numero, example, ang numero sa ang boto sa usa ka kandidato o pipila ka kandidato dili siya mo match sa makita nato sa computer. Kung dili na siya ma-match, dito na ta pwede medyo malangan ang atong proclamation kay syempre na ay mga questions sa mugawas kay of course ang taong bayan din pag makita nila na murag wala man nagmatch ang electronically transmitted ug kining mga physical and written na canvas, Magduda na sila. medyo magduda na sila. Kay kung pananglitan, ang boto dito sa isa ka kandidato, ibutang nato na 200. Unya, ang boto sa kandidato dito sa computer, 300. O, di na ito mag-match. O bisan pa man, 201. Unya, dito sa computer, 202. Bisan usa lamang kaboto ka na, medyo magkaroon og question mark karon ang atong mga katawhan. Okay, Congressman Carlo Nograles, alang sa itong mga kaigsunan gani diri sa siyudad sa Davao ug kining atong mga televiewers, pasabta daw mi kung unsa ang proseso aron padayon nga maihap o makanvas ang boto sa presidente o vice president. Okay, dunay duha ka klaseng dokumento ang certificate of canvass. Kay automated election lagi karon, this is very new para sa atong mga katawhan. No? Ang duha ka klaseng dokumento or certificate of canvass ang anaa kita karon sa automated election. The first one is kining purely na manually canvassed na certificates of canvass. Unsa ba ni siya? Kini mga purely manually canvassed na certificate of canvass, mao ni siya ang karaang estilo na taras-taras lang ganita. And kini siya makita nato dito sa overseas absentee voting. Katong mga kaigsunan nato mga Pilipino na dito na sila nagboto sa mga langyang laing nasod. And then, of course, katong electronically transmitted. Mao ni siya ang katong nagboto ta, unya gisulod nato sa PCOS machine, unya katong PCOS machine human sa election, gi-transmit niya dito sa atong mga canvassing centers, sa city ug dito sa national. So, those are the two types of certificates of canvass na ana kita. So, in both certificates of canvass, ang pinaka-importante o dapat buhaton sa congressman ug sa mga senators kanang i-examine nila and i-determine nila ang authenticity and